Sabi ko nga, ang pinakamalakas na ebidensya laban sa isang tao ay yung nanggaling mismo sa sarili niyang bibig. Ang pinakamalakas daw na ebidensya laban sa isang tao ay yung nanggaling mismo sa sarili niyang bibig. Isa pa sa mga argumento ng depensa ni Vice President Sara Duterte ay hindi raw pwedeng kasuhan ng inciting to sedition si Vice President Sara. Isa pang argumento ng depensa ni Vice President Sara Duterte ay mataas daw ang approval rating ni Sara, kaya wala raw betrayal of public trust. Disclaimer: no copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for reaction video purposes only. Ang pinakamalakas daw na ebidensya laban sa isang tao ay yung nanggaling mismo sa sarili niyang bibig. Kaya ayon kay Attorney Carlo Ibanez na ang video ni Vice President Sara Duterte ay maituturing na confession. Tama raw si NBI Director Melvin Matibag tungkol sa video ni Vice President Sara Duterte na ito raw ay isang public confession o pag-amin sa harap ng publiko tungkol sa kanyang planong ipapatay ang Pangulo, First Lady at ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Balikan natin ang mismong sinabi ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Dagdag pa ni Attorney Ibanez na ang video raw ni Vice President Sara ay hindi raw ito ekspresyon ng galit lang, kundi isa itong malinaw na voluntaryo at publikong pag-amin na may kinausap na siyang tao at nagbigay na siya ng instruction na patayin ng Pangulo, ang First Lady at si Martin Romualdez. Sa bibig daw mismo ni Vice President Sara nanggaling ang lahat. Si Vice President Sara raw mismo ang nagkwento. Siya mismo ang nagsabing may kinausap na siya at sinabi pa niya na no joke ng paulit-ulit. Inilarawan daw mismo sa publiko ang kanyang plano sa sarili niyang salita. Kaya ayon kay Attorney Ibanez na ang pinakamalakas na ebidensya laban sa isang tao ay yung galing mismo sa kanyang sariling bibig. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang video statement o pahayag ni VP Sara sa video na hindi lang ito ordinaryong grave threat. Ito raw ay threat to national security o banta sa pabansang seguridad. At tama raw si Matibag ayon kay Attorney Ibanez dahil hindi raw kasi ordinaryong tao ang target o pakay ng banta. Ang pinagbantaan ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ang Head of State, Head of Government at Commander-in-Chief ng Armed Forces. Kapag ang buhay ng presidente ang inilagay sa panganib at ang order at stability ng bansa ang nanganganib, ito raw ay banta na sa pambansang seguridad. Ang mas matindi pa raw dito, ang banta ay nanggaling mismo sa Vice President, the second highest official ng bansa. Si Sara raw ay may malawak na political following o taga-suporta at public influence. Kaya ang pahayag niyang ipapatay ang Pangulo ay hindi raw pwedeng ituring na simpleng rant o pagdadabog lamang, kundi banta sa pambansang seguridad. Maaari raw kasi itong ma-interpret o mabigyang maling kahulugan ng mga taga-suporta ni Vice President Sara na ito ay isang hudyat o panawagan para mag-alsa laban sa Pangulo. Maaari raw na marami ang sumakay sa sitwasyon dahil may mga grupo raw na gustong pabagsakin ang gobyerno. At pwede raw silang gumawa ng eksena na saktan si Vice President Sara kasi kapag may nangyari raw kay Sara, masisisi ang presidente. At ayon mismo sa pahayag ni Vice President Sara na kapag pinatay siya ay may kinausap na siyang tao para patayin ang Pangulo.
Kaya matitrigger daw ang utos ni Vice President Sara na patayin ang Pangulo. Isa pa sa mga argumento ng depensa ni Vice President Sara Duterte ay hindi raw pwedeng kasuhan ng inciting to sedition si Vice President Sara kasi wala raw namang nangyaring pagbagsak ng gobyerno. Mali raw ito na argumento ayon kay Attorney Carlo Ibanez. Dahil ang inciting to sedition ay hindi raw nangangailangang matagumpay na ipabagsak ang gobyerno. Kahit wala raw attempt o pagtatangka ay may tuturi pa rin daw na inciting to sedition ito. Ang inciting to sedition raw ay kapag ang isang tao ay may public statement o publikong pahayag na nag-uudyok o humikayat na pabagsakin ang gobyerno. Hindi raw kailangang magtagumpay ang masamang balak bago magkaroon ng krimen. Kaya yung pahayag daw ni Vice President Sara sa kanyang video ay pwede raw may tuturing na inciting to sedition kahit hindi nag-alsa ang mga tao. Ganun daw yun kasimple ang sinasabi ng batas. Isa pang argumento ng depensa ni Vice President Sara Duterte ay mataas daw ang approval rating ni Sara kaya wala raw betrayal of public trust. Mali pa rin raw ito na argumento ng defense lawyer ni Vice President Sara ayon kay Attorney Carlo Ibanez. Ang gusto kasing palabasin ng defense lawyer ni Vice President Sara dahil mataas daw ang approval rating ni Sara kaya wala raw itong betrayal of public trust. Dagdag pa ni Attorney Carlo Ibanez, sabi raw ni NBI Director Melvin Matibag, ang survey is just a snapshot. Hindi raw ito katibayan na talagang mataas ang approval rating ni Sara. Ang approval rating ay hindi raw katibayan ng betrayal of public trust. Dagdag pa ni Attorney Ibanez, popularity is not innocence. Dahil pwedeng popular ang isang public official pero guilty siya ng misconduct. Pwede raw na mataas ang public approval niya pero magnanakaw naman. Pwedeng marami siyang supporter pero sinungaling pala. Ang impeachment ay hindi raw tungkol sa popularity kundi ito ay tungkol sa accountability. Ang totoong issue raw dito ay kung nilabag ba ni Sara ang konstitusyon, ang kanyang oath of office bilang ikalawang pangulo at kung inabuso ba niya ang kanyang kapangyarihan bilang ikalawang pangulo. Kung mapapatunayan ito, siya ay guilty at pwede siyang ma-impeach kahit gaano pa kataas ang approval rating ni Sara. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Share your thoughts by commenting below. Kaya subscribe na para ma-notify at ma-update ka sa mga susunod na mga videos. Salamat! Please like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.